beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello! So, kamusta kayong lahat? At saka sa mga makasolid na makamama Sam dyan. So, maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, so magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, ito nga pambato natin sa Face of Beauty. Umaarangkada na sa Taiwan dahil ito na nga ginanap na ang preliminary competition ng Face of Beauty yesterday. At congratulations kay Nikki Buenafe dahil, ayun nga, Diyos ko, Best in Swimsuit. Top 2 ang ating pambato. O, diba? So, yun. So, malakas ang laban ng ating pambato bilang title sa competition na to. Pag nagkataon, ito ay back-to-back for the Philippines. Ang tanong, mag-back-to-back ba? Ako tingin ko baka first runner-up. Kasi, siyempre, sa iba naman nila ibibigay yan, di ba? So, yon. So, but good luck, malay natin, di ba? Maka-back-to-back tayo dito sa Face of Beauty na kung saan lumalaban ang ating pambato sa Taiwan. Kaya good luck kay Nikki Buenafe. So yon, so talagang excited na tayo. At ito, pangalawa natin chika, nakaka-excite dahil syempre ang ating pambato sa Miss Charm ay umaarangkada na ng bonggang-bongga. Kahapon nga nag-departure na ang ating pambato na si Cyril Payumo patungong Vietnam kung saan naman magkukumpit sa Miss Charm. Finally, walang drama ngayon ang Miss Charm, no? So, isa dito sa mga magandang pageant kung tutuusin. Kaya lang, tawag dito, yung medyo parang, ang tawag dito, urong-sulong kasi, saka nagkukulang sa publicity. Pero talagang maganda talaga yung pageant niya, ang Miss Charm. So, malakas ang laban ng pambato natin na si Cyril na naghintay ng mahigit 2 taon. So, yon. So, abangan natin kung ano ang makikita nating eksena kay Cyril Payumo. Ang sabing ganon, ito daw si Miss Supranational natin ay 3rd runner-up. Tapos si Atisa ay 3rd runner-up din. So, possible daw kaya na maging 3rd runner-up din si Cyril Payumo sa Miss Charm kasi magkakaibigan sila. Possible na mangyari yun. So, yun. Pero, alam nyo, sa totoo lang, malay natin, di ba? Ako talaga yung unang tingin ko, nako, etong si Philippines baka mag-title dito sa Miss Charm. Kasi, yung ganda. Kaya lang, hindi ko alam kung napaghandaan ba ni Cyril. Kasi tignan nyo si Miss International natin, di ba? Matagal man siya naghintay, pero nakita naman natin na talagang grabe na tinodo niya talaga. Si Cyril parang medyo nawala sa spotlight eh. So, tignan natin. Ang ganda kaya ng mga outfitan niya noong departure niya. Kaya sabi ko, sige lang, laban lang Cyril. Malay mo, di ba? Si Cyril ang makapag-uwi ng corona. Kung ganda din naman ang pag-uusapan ay talaga naman very beautiful ang Cyril Payumo, di ba? So, yon. Kaya good luck. Speaking of Miss Charm, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Thailand sa Miss Charm? Ay nako, isa pa din yan. Nako, nakikita kong isang malaking tinik yan kay Cyril Payumo. Kasi nga, alam naman natin kung paano yan umarangkada si Miss Phuket. Nako, maganda din si Miss Phuket at matangkad. So, iba din ang eksena niya sa entablado at umaarangkada.
Pero sa totoo lang, magtanggalan ng makeup si Cyril Payumo at saka si Phuket, I go for Cyril Payumo ha. So yan. And then, kung ganda, I think mas maganda si Cyril. Kaya lang nga, hindi ko nga lang alam kung paano nga nagganda si Cyril bilang pambato natin dito sa Miss Charm. So sabi ko nga sayang sana yung mga panahon na hinintay nila ng sobrang tagal ay inano niya, 'di ba? Kumbaga parang pinaghandaan niya talaga ng todo-todo. So ngayon, good luck kay Cyril, 'di ba? So I'm so excited, pero nandoon tayo na sige lang, laban ng Pilipinas. So 'di ba? Malay naman ninyo. So makabawi-bawi. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of pambato. So ang ating pambato sa Cosmo, ayan na nga, umarangkada na rin. At ayun nga, nag-departure na rin siya kagabi. So, sunod-sunod, no? So, patapos ang Miss International. So, Cosmo at ano na ang aabangan natin? Charm. So, yan. So, syempre, ang ating pambato na si Chelsea Fernandez ay hoping na may uuwi niya ang corona ng Miss Cosmo sa ating bansa. Ay nako, I'm so excited din dahil ito din, this is it na guys, di ba? So another chance for Cosmo na matignan natin kung ano ba ang mangyayari dyan, kung ang Cosmo ba ay nakikita nila talaga ang Pilipinas or kailangan ba nila gumawa ng ingay sa Pilipinas, di ba? So tingnan niyo yung ginawa niya nung nakaraang taon o pagkatapos ano nangyari, parang nawala naman siya sa eksena si Cosmo. Pero this year, ayan si Chelsea ay ayan na, umaarangkada na. So tingnan natin kung mapapansin nila ang arangkada ni Chelsea Fernandez. Ako naniniwala ako magaling si Chelsea Fernandez. And then parang feeling ko naman kakayanin naman niya yung competition ng Miss Cosmo. So tiwala lang. Kasi meron namang ibubuga talaga, di ba? So yun. So ako basta may suporta ng sambayan ng Pilipino, kaya yan. So ako naniniwala ako na magaling si Chelsea Fernandez. And tignan natin, almost a month ang magiging competition ng Miss Cosmo. And ayun nga, excited ako sa mga eksena at ganap. Diba? So, yon kaya laban. O, diba? Laban talaga. And then, ayun nga. So, para sa sumunod naman natin, chika, Raul Rocha, nagsalita. Sabi nga nung punong-puno na daw siya. Kaya may balak ng ibenta ang Miss Universe. Balak lang naman. Hindi pa naman niya talaga sinasabi na binenta ko na. So, yon ibig sabihin ay ano lang, parang pampulaklak or alam mo yon na parang maano din kasi si Raul no? So parang feeling ko sa kanya pumapato, lumalaban. Oo. So hindi basta-basta. So ako para sa akin hindi ako naniniwala na ibebenta niya yan. Swerte. Oo natin kapag binenta niya yan. Pero hanggat nandiyan yan, nako, medyo mahihirapan talaga ang mga ibang bansa na manalo sa Miss Universe, include na tayo. Kasi parang feeling ko, hindi niya priority. Ang priority niya kung saan may business at kung saan siya makakaharbat, doon siya. Ganon. Pero syempre, sana matutunan ni Mr. Raul kung paano magpatakbo ng patas dito sa competition na to. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin na lang natin na sige lang, okay lang yan, di ba? Kasi syempre Miss Universe to. So tinitignan natin yung kalidad ng Miss Universe kung paano sila pumipili ng reyna. So dapat yun yung naiintindihan nila. Hindi nila dapat to hinahaluan ng mga business. Pwede naman sila makipag-partnership kasi mahigpit ang organization nila So talagang bawal yung ganito, bawal yung ganyan, hindi po pwede yung ganito, ganyan. At ang tingin niya sa mga tao ay talagang pera. Kailangan bumili kayo ng ticket. Ganon. So ngayon, ang akin, di sana matuto din siyang ibigay at suklian yung mga taong nagmamahal at sumusuporta dito ng bonggang-bongga. So ang hinihiling ng mga tao, patas na laban, di ba? Hindi yung yung gusto ninyo, yun yung ibibigay ninyo. Okay lang sana kung nag-perform kasi kaso hindi Hindi nga nag-remark So, tapos bigla mong ipapanalo Miss Universe. Ano yun? Dark Horse? Ganon? So, yun. So, sa simula pa lang ng competition, may eksena na si Fatima. Pagkatapos ngayon, biglang siya ang mananalo. Di ba? Parang,
mahirap tong balansehin. Gustuhin man maniwala ng lahat, gusto ko man. Kahit ako, gusto ko man maniwala na, kasi ganun talaga ang nanalo Miss Universe ay si Fatima. Pero kasi, questionable kasi yung pagkakapanalo. Kaya, medyo nahihirapan talagang tanggapin yung mga ganitong sitwasyon na parang, bakit ganito ang Miss Universe, di ba? So, yun. Sa mga nangyari. Ngayon, kung ibibenta niya yung Miss Universe, much better. Pero sana sa taong may alam pagdating sa pageant. At saka, sabi ko nga, sana nga si Donald Trump bilhin na lang uli. Yung kunin na lang uli, di ba? Kung hindi man, pahawak nila kay Paula Sugar, di ba? So, yun, ganon. Kasi para alam kung paano pagpili, paano patatakbuhin. Pero sana hindi na sila nakikialam dyan. Kasi once na makialam sila, wala na. Talagang magugulo. Kasi sila personal parang direkta So, ganun ang nangyayari. Kaya, maliligwak talaga ang Miss Universe. So, ngayon, syempre, yung mga tao, hindi pa babayaan na ganun-ganun na lang ang mangyari sa Miss Universe ngayon. Kaya, ganyan ang kagulo ang mga sitwasyon natin ngayon dito sa Miss Universe. Gustuhin man natin na suportahan sila, kaso hindi. Malinaw sa mga mata ng mga tao na nagkakaroon ng mga dayaan, di ba? So, wala talaga tayong magagawa. Kundi, kailangan talaga ay guluhin na ang mundo. Charot, guluhin na si Raul at para maibenta niya sa iba. So, yan, ganun na nga. So, kung ano man yung magiging desisyon ni Mr. Raul, ay sana maging desisyon na tama para sa universe, di ba? Hindi naman kailangan ibenta Sa totoo lang ako sa side ko hindi niya kailangan ibenta. Ang kailangan niyang gawin ay ayusin yung pamamalakad niya. Ayusin at ibigay sa tama yung mga dapat na ibigay. So, sa susunod, makakabawi naman siya kung ipapakita niya sa tao na magiging patas sila pagdating sa paghusga sa mga babae na kung sino man yung dapat manalo. At saka tigilan nila yung mga yung mga pa-hide judge. So, di ba? May mga hiding judge sila. So, hindi naman kailangan na ganon. Ano to? Once in a millionaire? Ganon. So, dapat ipakita transparent dapat. So, yun. Kasi kaya nagkakaroon ng questionable kasi yung transparency nila, hindi nila maipakita ng maayos. Kumbaga, parang desisyon nila yon. Ganon! Kaya nakakaloka pagdating dyan kay Raul. So, yon. So, I hope na sana maibenta niya na yan. Huwag na siyang mag-isip. Huwag na siyang magdalawang isip. Kung hindi man niya maibenta, ayusin niya lang yung pamamalakad. Yun lang yung tama. Diba? So, yun. Yung ayusin lang niya. Hindi natin hinihiling na magpalit. Ang hinihiling natin ay magkaroon ng patas na desisyon para sa mga dapat manalo. At hindi niya dapat dinidiscriminate. Ito kasi walang ganito, ito kasi walang ganyan. Kalokohan. So, yan. So, good luck sa mga girls na lalaban ulit sa susunod na taon. So, yan. So, para naman sa sumunod nating chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan ang lakas ng laban ng Pilipina beauty queen natin dito sa Miss International na si Myrna Isguera. So, mamaya na nga magaganap ang kanilang coronation. Mamayang hapon, hindi ko alam kung saan nyo mapapanood. Pwede sa YouTube nyata. Meron sa YouTube. So, yon. And then, hanapin na lang ninyo. So, ang around mga 2 p.m. nyata o 4 p.m. So, basta hapon yan. So, ayun. So, Miss International, Myrna Isguera, ang lakas ng laban. So, ako nga naniniwala ako na pwedeng may uwi ni Myrna Isguera ang corona ng Miss International sa ating bansa sa ipinamalas niya galing at talagang ganda dito sa Miss International. So, kung hindi man niya mauwi yung corona, possible siyang maka-top 5 talaga. So, yun yung nakikita ko sa kanya na assessment ko sa laban na ginawa niya. Top 5 or title yan. So, yon. Kaya excited ako para kay Myrna Isguera sa magiging eksena niya dito sa Miss International mamaya. At sana po masuportahan natin siya ng bonggang-bongga kasi talagang malakas talaga ang laban. So, paaring ito na yung pampito. Kung nabigo tayo dun sa panlima,
baka dito sa pang-7 makuha na natin ang corona ng Miss International. So, I'm hoping and I believe na kakayanin niya ni Myrna Esguerra ng bonggang-bongga. Kaya, laban. Ang matindi niyang kalaban dyan si India, no? So, yon. So, pero sana makuha ni Myrna. Tingnan natin mamaya kung ano magiging eksena. Basta para sa akin, Myrna Esguerra, Miss International. O, diba? So, I'm so excited for her. At ito ang sumunod natin, chika. Sabing ganon, Maria Atisa Manalo, Miss Universe. So, yan. So, para sa akin, si Maria Atisa Manalo, ang Miss Universe na dapat na naging Miss Universe. Sayang kasi hindi nga naibigay yung proper para kay Atisa. So marami nga naniniwala na talagang dapat kay Atisa to. At kahit ako, kita ko naman yung doon sa Q&A. Kaya lang, ang problema kasi ay alam na natin na nagkaroon nga ng mekos-mekos. So third runner-up, natutuwa ako kasi at least miski papano ay nakarating sa top 5 ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo. Natutuwa ako sa kabilang banda kasi nakita ko naman na inilaban talaga ni Atisa Manalo. Kumbaga wala akong regret na parang si Atisa ang ipinadala natin Miss Universe. Talagang nakita ng dalawang mata ko, nasaksihan ko kung paano niya inilaban ng bonggang-bongga ang Pilipinas sa Miss Universe. At doon ako talaga masasabi ko ay winner talaga ang Pilipinas. And ayun, so I'm so excited and looking forward kung ano pa ang magiging eksena ni Miss Maria Atisa Manalo. And then natutuwa ako kasi natapos yung journey niya na matagumpay. At hindi lang matagumpay, hindi man siya ang nakoronahan, alam natin sa sarili natin na siya ang dapat na naging Miss Universe ngayong taon na to. So, wala tayong magagawa sa desisyon ng hurado. Sabi nga ni Atisa, hindi na natin kontrolado yon. Pero ang kontrolado niya, yung kanyang karakteristik na ipapakita sa lahat, di ba? Yung kanyang emosyon, kung paano niya dadalhin at tatanggapin ang sitwasyon. So, ayun ang importante. At kahit hindi man niya naiuwi ang corona, para sa akin, Maria Atisa Manalo, you are Miss Universe 2025. Mabuhay ka. Nanakawan ka man ng pagkakataon o nanakawan ka man ng corona, para sa akin, ikaw ay isang tunay na matagumpay na beauty queen sa Pilipinas. So nakakalungkot kasi gusto ko naman magkaroon talaga ng international title. Pero happy ako sa ipinamalas ni Maria Atisa Manalo at kung ano ang nakuha ni Atisa, mas deserve pa niya nga ang more. Diba? So kaya para kay Atisa Manalo, mabuhay ka. So ikaw ang tunay na Miss Universe. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.